For today's video mga angkol, season na naman ng gala at pasyal, kaya naman samahan natin sila. Intro, pasok! At ay na nga mga angkol, sa wakas nakapag-upload na rin tayo ng panibagong video dito sa ating Facebook page. At medyo may katagalan na nga yung huling upload ko dito sa ating mga videos. Kasi naman pagkatapos ng Halloween, medyo naging busy na nga tayo dito mga angkol. At syempre sa episode na to mga angkol, wala tayong ibang gagawin kundi ipasyal si Kuya, si Boss Madam number 1 at syempre si Bunso. At ay na nga mga angkol, sa puntong yan bumabiyahe na nga pala kami papuntang Mall of Asia. Bali, inagahan na nga pala namin ang pamamasyal dito mga angkol. Kasi yung buong December medyo busy na nga at marami na nga tao sa kalsada, kaya naman hindi mo na maiiwasan ng traffic kahit saan ka dumaan. Kahit maaga kami umalis dito mga angkol, may naabutan pa rin kaming traffic. Buti na lang talaga mga angkol at meron pa kaming naabutan na parking slot dito sa S. Maison. Pagka-park ko nga agad-agad na nga silang bumaba dito kasi excited na talaga silang mga pamasyal. At bago tayo pumasok sa loob at pare-parehas mapagod, isang selfie muna o smile para kunyari hindi tayo tinutoyo. Maya-maya pa nakapasok na nga pala kami dito sa loob ng S. Maison, pero tanghali na kami nung nakarating dito. Kaya naman kakain muna tayo ng tanghalian dito sa Hard Rock Cafe. Pagpasok mo nga dito may sasalubong sa iyo ang supladang sales lady. Ate, wag mo akong layasan, titingin lang naman ako ng sombrero. Maganda yung mga items nila dito mga angkol, quality, pati nga yung presyo dito quality din. At syempre ito nga pala yung aming unang first time nakakain dito sa Hard Rock Cafe. At dahil sa merong budget tayo ng konti mga angkol, kaya naman susubok tayo dito kung talagang masarap. Dati kasi ay dinadaanan lang namin ito kasi hindi namin talaga kaya yung presyo ng mga bilihin dito. At pagkakita ko nga ng menu dito mga angkol, talaga naman napapigit na lang ako sa mahal ng mga presyo ng pagkain. Syempre tutuloy pa rin natin to mga angkol kasi experience din to. At habang inaantay namin ma-serve yung aming mga orders dito mga angkol, nagpaligsahan pala si Boss Madam number 1 saka si Bunso kung sino may pinakamagandang iyak at pinakamalakas. Medyo nakukulili na nga ang tenga ko dito mga angkol kasi salitan sila sa pag-iyak. Buti na lang talaga mga angkol at medyo nakukuha naman sa pakiusapan yung kanilang mga pag-iyak. Maya pa ay dinala na nga sa amin yung mga in-order namin pagkain. Diyos ko po, magkano kaya lahat to? Willing naman ako maghugas ng aming mga pinagkainan dito mga angkol. Kasi kahit medyo may presyo nga yung kanilang mga pagkain dito ay talaga namang napaka-solid. Pag natikman mo na nga yung mga pagkain dito ay hindi mo na iisipin kung magkano ang bill mo, basta makain mo lang yung mga masasarap na pagkain. Ang pinaka-paborito ko nga pala sa lahat ng aking nakain dito mga angkol, itong fried chicken nga pala na to. Medyo marami na rin ako nasubukan na klase ng fried chicken, pero ito talaga yung nagustuhan ko sa lahat. Bukod sa nakakapaso yung laman nito mga angkol dahil sa sobrang init, napaka-tender at napaka-juicy rin ng laman nito. At the same time, napaka-crispy din ng breading. Pagkatapos mo ng halian mga angkol, tumuloy na nga pala kami sa susunod namin na destinasyon na hindi namin alam kung saan. At bigla namin naalala na ibibili nga pala namin si Boss Madam number 1 ng bagong sandals kasi medyo luma na nga yung kanyang sinusuot. Pero imbes na sandals yung aming mabili, Santa hat nga yung aming naidala sa counter. Pero ayos na din yun mga angkol. Next time na lang namin siya ibibili ng bagong sandals. Sa ngayon, ang mahalaga, ang importante ay makapag-enjoy muna sila sa pamamasyal. At dito nga pala namin sila napiling dalhin mga angkol. Pero negative dito kasi mga malalaking bata na nga yung naglalaro sa loob. Kaya naman plan B tayo mga angkol, lipat tayo sa katabi. At ang naging problema nga dito mga angkol, kailangan ang bantay ay 1:1. Tatlo yung mga bata. Kaya negative na rin makapasok dito sa loob mga angkol. Medyo nalulungkot na nga si ate saka si kuya. Kasi tugma sa panlasa nila yung mga nakalagay sa loob ng play place. Sorry mga anak, bawi na lang tayo next time. Dadalhin namin kayo ni mami sa ibang palaruan, promise yan. At nung medyo nawawala na nga ng pag-asa mga angkol, bigla naman kami nakakita ng ibang paglalaroan. Kaya naman agad-agad na nga silang sumugod doon sa arcade. Pagdating dito sa loob, sa buka na lang pala kami tumigil kasi yung bandang loob medyo maingay na nga. At kahit nga medyo bigo sila sa pagpasok sa palaruan mga angkol, hindi naman sila tinoyo. Kaya naman hinayaan muna namin silang mag-explore dito at syempre bumili rin kami ng tokens para makapaglaro nga naman sila ng personal. Pero sa tingin ko medyo hindi nga na-enjoy ng mga batang to yung mga palaruan dito. Masaya sila pero mas masaya sana sila kung naglalaro sila sa loob ng play place. Kaya promise mga anak, dadalhin talaga namin kayo doon. Pagkatapos nga namin mag-arcade mga angkol, nakita ko nga yung Photo Olympics ng Camera House. Dati sumasali ako dyan pero ngayon hindi na. At dako naman tayo dito sa Sky Garden ng MOA mga angkol. Magandang tambayan to mga angkol at perfect din sa mga bagets para makatakbo sila. Makikita mo nga rin pala dito mga angkol yung overview ng Manila Bay. Kaya naman bigla ako nagkaroon ng idea dito mga angkol na pumunta
kami doon sa kabilang side. At wala na ngang inaksayang oras mga angkol. Diretso na kami doon sa Seaside Boulevard. Pagdating nga pala namin dito mga angkol, hindi ko inakala na gusto palang sumakay ng rides ni Boss Madam number 1. Ang akala ko kasi matatakot siya dyan kasi maingay. Kaya naman pinag-usapan muna namin ni Mrs. kung talagang bibili kami ng ticket. Kasi baka mamaya pagdating sa rides at kalagitnaan na biglang umiyak itong mga batang to. At sa puntong to mga angkol mukhang nagising na nga yung kanilang natutulog na diwa pagdating sa pagsakay sa mga rides. Mukha talagang hindi sila natatakot kaya naman let's go. Sana talaga ay hindi masayang itong 300 pesos na gagastahin natin para lang makasakay kayo ng rides. Baka kung kailan nagsisimula na tayong umikot saka kayo magwawala at gusto nyong bumaba. At ito na nga pala yung moment of truth mga angkol. Ang buong akala talaga namin matatakot silang sumakay dito. Pero it turns out kami pa yata mag-asawa ang kinabahan kaysa sa kanila. At dahil sa first time nga nilang makakasakay ng rides mga angkol at hindi namin alam kung paano sila magre-react once na nag-start na nga pala magpaikot-ikot itong aming sinasakyan. Kaya naman laking tuwa ko nga pala dito mga angkol nung makita ko yung mga reaction nila dito sa video. At mukhang sa susunod na alis natin ay hindi na tayo sa mga palaruan pupunta. Mukhang sa amusement parks na. At pagkatapos nga namin magpagod mga angkol, oras na para mag-cool down. Bumili lang pala si Mrs. dito ng konting makakain. Kaya naman appear daw sabi ni Bunso. At fast forward tayo mga angkol, dito na nga pala tayo kakain sa loob ng sasakyan bago umuwi. Kailangan kasi yung busugin itong mga batang to para hindi sila mangulit sa biyahe at syempre makatulog din sila ng maayos. Siguro naman ay hindi kayo nabitin sa ating pasyal ngayong araw. At kahit na ilang beses kong sabihin sa inyo na hindi ko na kayo ipapasyal dahil ang gugulo nyo sa labas ay hindi ko pa rin kayo matitiis. Ang pagod ng katawan ay pwedeng ipahinga pero ang memories na tayo magkakasama kailanman ay hindi mawawala. Hanggang dito na lang itong video na to mga angkol. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta sa aming Team Oh No. See you sa next vlog mga angkol. Okay.